Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din po nga ang na-appoint bilang PLLO head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito. Yan. Bilyon ang tinanggap nila. Naku po. Saan nila dinala pera? Ay sosolohin lang yung Naku. pera. Medyo malabo kasi kung ganyan ka kabata para ma-involve ka sa ganyang kung totoo no, yung sinasabi na involved talaga sila, itong mga testimonya ni Bernardo kasi after all, kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin hindi lalakas ang loob mo eh. Kung walang mas mataas sa'yo na backer. Yun ang tingin ko lang dito ha. Okay. Oo. Sige. Hindi. Walang backer yung mga yan. Ginamit lang nila ang pangalan nitong si Pangulong Bongbong Marcos na inaakusang adik ng kanyang kapatid. Alam nyo mga kababayan, tayo ay kumbinsido doon sa mga paliwanag nitong si Ping Lacson Boy Tago na ginamit lang ang pangalan nitong si Pangulong Bongbong Marcos, nitong si Trigay Bolivar, nitong si Adrian Bersamin para makapang-kickback. Sila lang ho yan. Hindi kasama ang Pangulo dyan. Ano ba namang mahirap intindihin doon, Manong Ted? Mahirap bang intindihin yon? Tignan mo naman ang Pangulo, binabasa niya ang 2025 budget dyan sa larawan na yan. Inisa-isa niya yung 4,000 pages. Tapos paparatangan niyo siya nakasama siya sa kickback. Hindi siya kasama sa kickback, Manong Ted. Yang si Trigay Bolivar, yang si Adrian Bersamin, sa kanila lang yan. Yang bilyong-bilyong kickback na yan, walang kinalaman ng Malacanang dyan. Sa Malacanang lang silang tatrabaho pero hindi alam ng Pangulo yan. Kayo talaga huwag niyong paratangan. Kahit na pinaparatangang adik ang presidente, hindi niya magagawang magnakaw. Kahit sinasabi ng mismong kapatid niya na adik siya, ano bang ginagawa ng mga adik? Yung mga meron ka mag-anak na adik, ano bang ginagawa? Ano bang ginagawa nila? Pagka wala na mapambili ng panggamit nila, anong ginagawa nila? Ha? Anong ginagawa nila? Hindi ko kayang gawin yon. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. Wag hong masyadong malilikot ang inyong mga kaisipan. Kung yung mga bangag sa inyong lugar ay kung ano-ano mga ginagawa, pagka nawawalan na sila ng panggamit, etong ating Pangulo, kahit na pinaratangan niya ng adik ng kanya mismong kapatid, hindi niya humagagawang mang-kickback ng pera ng sambay ng Pilipino. Tayo naniniwala dyan. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na po tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Gusto ko lang ipakita. Dito kay Manong Ted Pailon, baka nakalimutan na niya. Baka nakalimutan mo na, Manong Ted. Binasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4,000 pages ng 2025 national budget. Kanyang hinimay, kanyang ika nga tinignan, binulat-lat ang budget na yan. Kaya imposible yung inaakusa sa kanya mga paratang. Yan mga kababayan, sino bang nasa larawan para magkaalaman? Diba? Yan mga kababayan. Ang nagtuturo ho na to si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Tinuturo ho niya siguro dyan, nandito na yung pina-insert mo. Sorry siya. Nandito na. Paano ba natin sasabihin to? Kasi tinuturo ni Bunoan eh. Kasi sinasabi nitong si Zaldico, tinawagan siya ngayon tinawagan siya na mag-insert ng 100 billion. Ngayon binasa yung 4,000 na pages ng ng budget. At dito nung mga panahon na yan, talagang nagkakagulo ang Pilipinas. Dahil napabalita na napakaraming blanco sa BICAM at pinasaho ito ng mga congressman at senador sa BICAM level. Ngayon mga kababayan, nagpunta sa Malacanang dahil meron na ngang alingas-ngas na napakaraming kabalbalan sa budget. Binasa ho ng presidente yan. At dyan sa laraw na yan, nakikita nyo ho, tinuturo na ni Bunoan kung nasaan yung mga insertion. Siguro. Ano bang tinuturo mo dyan? Di ko maintindihan kasi walang video. Hindi nila ilinabas ang video. Ang ginawa lang ho nila, pinakita sa atin itong larawan ni Bunoan na tinuturo yung mga flood control siguro yan. Di ba? Kasi DPWH ka brad eh. Alam nga naman ituro mo dyan sa education. Hindi. Ikaw DPWH secretary. So kung meron ka mang ituturo sa budget na yan, malamang sa malamang, mga flood control at karsada yan.
Kaya tayo ho hindi naniniwala doon sa mga akusasyon, aligasyon, kung anumang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Naiga nga siya ang promotor dito sa kickbackan na to. Hindi totoo yan. Yung mga vlogger na nagsasalita yun, kayo manood kay PH Update, fake news yan. Ako paniwalaan nyo dito. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, ha? Binasa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo naman ho, focus na focus siya. Tingnan nyo naman. Shoutout kay Manong Jay. Manong Jay, galing sa iyo itong larawan na to. Manong Jay Sansa. Yan ho. Kita nyo naman ho yan mga kababayan. Diba? Ano ba nakalagay dyan? Marcos, a search can't find those dim blank items in 2025 budget. Tingnan nyo naman. Oh. ABS-CBN pang source. Oh, nung tinuro ho ni Bunoan, nandito yan. Oh, kinonfirm pa niya. Pinakita pa, sigurado ka, ito na yung in-insert. Paano ba? Hindi nga kasi siya nagpa-insert. Ano ba? Si Trigib Olivar at si Amena Pangandaman at itong si Adrian, ang pangalan ito? Adrian Bersamin. Oh, hindi yan. Anong nanto ko, hindi siya yun. Yung dalawa lang ho na yun. Hindi kasama si Pangulong Bongbong Marcos yan. Pero chinecheck niya lang kung merong blanco at tinatanong niya lang itong ating DPWH Secretary kung ano nang balita sa budget ng DPWH. Hindi sa insertion. Hindi nila pinag-uusapan yung insertion dyan. Ay, dumi ng utak nyo. Ito, ano pa? O, kita nyo. Nandyan si Amena. Ayan yan si Amena Pangandaman. Nandyan si Sek Bunoan, si Marcos Jr., at nandun naman ho si Bersamin. Nasa harap po siya ni Bunoan. Yung sa dulo, hindi ho natin masyadong mamukaan. Pero nandyan ho, ika nga, on hands on deck. All hands on deck, ika nga. Nandyan ho lahat sila eh. Tinitingnan ho nila kung kompleto na yung insertion. Kompleto ang budget ng mga flood control. Kung ibang ahensya, wala si Bunuan dyan. Ba't nandiyan si Bunuan? Diba? Pinapaliwanag niya, Mr. President, ito na ho yung budget ng mga flood control. Diyan na ho manggagaling yung kickback ni Trigib Olivar at nitong si Adrian Bersamin. Panghirap, no? Sinusubukan nating kunin yung psyche ng mga pinklawan, dilawan, mga talyanista. Ang hirap, Brad. Totoo lang ha, inano ko na talaga yung tipong talagang pinagtanggol ko na si Marcos Jr. Pero mahirap eh. Kaya ito ang tanong natin dito mga kababayan. Kung yung mga kapitbahay nyo, kaibigan, kamag-anak, nanonood pa sa mga talyanista at ensaymada na yan, paliwanagan nyo ho sila. Nakita nyo ho mga kababayan, tayo na nga ho dito sa PH Update, pilit ho natin pinagtanggol itong si Marcos Jr. Kahit paano ho natin paikot-ikutan, malayo ho talaga yung mga paliwanag na inosente siya dito sa kabalbalan na to. Kaya naman, PH, bumaligtad ka na yata. Hindi. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kababayan kung gaano katinding pangdidepensa ang kailangan gawin para maipagtanggol itong si Marcos Jr. Kasi makikita sa larawan na talagang ginawa ho nila lahat dyan. Binasa na yung 4,000 pages, pinapaliwanag sa kanya. Oh, anong ginawa dyan? Binito yung mga ilang line item kasi sobrang dami na ng insertion. Nandiyan si Amena Pangandaman. Siya daw ang tumawag kay Zaldico. Kaninong kinonfirm ni Zaldico? Kay Trigib Olivar. Sino yan? Siya yung, kung tawagin ho siya ang tulay. Papaliwanag nitong si Manong Ted Filon dito sa video na to. Ito na si Manong Ted na ho. Alam ko naman, ayaw nyo naman ako maring dito. Si Manong Ted lang naman pinuntan nyo dito. Ito na ho si Manong Ted. Game! Ikaw, Manang Biday, anong gusto mong unahin natin? Ikaw, Ading, depende sa'yo. Okay. Oo. Anong gusto mong unahin sa mga nangyari kahapon? Kahapon po, nagsampa ng demanda ang ombudsman. First po ito. Alright. Yan. First of many. Ayoko na munang pangunahan yan, pero ang atin po lamang ay maipaliwanag ano ho ba itong isa ng pangkaso at ano ba ang point of contention dito. Ano ho malamang na naman ang bubutasan dito ng abogado ni Zaldico. Yung ho kasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto ho maging state witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang pong taga-DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson. Kahapon po sa aming panayam,
hindi siya nabanggit ng pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po nag-insert, totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Nako. Totoo daw po yun, yung mga nandoon sa listahan. Yung 80, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong si Zaldico na it doesn't add up, parang may mali, di ba? Kasi ang presidente, kung it's the president's budget, NEP, mga kapatid, ano ho, makinig kayo mabuti sa mga nakikinig. Makinig ko ng mabuti kasi itong si Manong Ted, pagka ito sumalansan, kaya natin pinapakinggan to kasi sinasabi niya makinig tayo ng mabuti. Ito, makinig ko lahat Wala ko tayong maraming segue dito. Pupokus lang ko tayo kung ano sasabihin itong si Manong Ted. Ito, tuloy natin. Kinig sa atin ngayon ng mga uri manggagawa, sa mga nagpapagal po, sa mga naghihirap. Kasi ako nung pinakikinggan ko ito, na binabasa ko muli yung transcript po ng ating interview at maging yung bahagi po ng ating panayam, talaga namang nakakagigil nakakagalit. Opo. Kasi pinag-uusapan natin dito muli, pera po ninyo, pera po nating lahat, no? Ang sinasabi, it doesn't add up, no? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo? Di ba? Sabay kam. Wow. Di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Alright. Makes sense. Kasi nga, the president's budget. Okay. May nagsasabi naman din na may mga ibang katwiran kung ba't nangyari yun. Siguro, isang tabi muna natin yun. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Naisingit. Napanood mo yung clip, right? May tumawag. Oo, yung tumawag ay taga PLLO, right? Nako. Okay? Ang tumawag, mga kapatid, ay ito pong nabanggit ko na ito di ba? Presidential liaison, no? Inisang tabi ho nitong si Manong Ted Filon yung mga punto de vista na pagka kasi ilinagay kagad sa NEP yan, may scrutinize pagka doon sa committee level, pagka papatawag yung mga agency doon, pagtatanungin ano itong mga line item na to, ano itong mga budget na to, saan nyo gagamitin to. Yung punto na yun, inisang tabi muna. Kasi dito sa punto de vista nitong si Manong Ted Filon dito sa video na to, sigurado malalaglag ho kayo sa inyong kinauupuan. Alam ko, hinihintay niyo yung punto de vista na yun dahil yun talaga ang logic kung bakit ipina-insert yan para sabay kam wala nang maraming tanungan. Troy. Opo. Officer, Presidential Legislative Liaison, ito yung aking naikwentong posisyon dati na ikaw yung tulay ng presidente sa lehislatura. Importante yan. Opo. May tumawag daw at sinasabi, na utos ito ng presidente. Di ba yun ang binabanggit? Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama, right? Well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi tawag. Parang sinasabi nila harapang usapan, hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay 2 tao yung gumamit dun sa pangalan ng Correct. Pangulong Marcos Jr. Di ba sa kwento ni, balikan natin yung sige. kwento ni Bernardo. Ni Zaldico. Zaldico. Yung kwento ni Zaldico mismo sa kanyang video, yun na 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo Yun, na 2 naku, tao. Nabanggit niya yan po kahapon sa kanyang interpellation. Si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar.
Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung Sige. pangalang Hindi, banggitin. pagbasahin na po natin itong kwento. Oh, sige. Ang sabi po ni Saldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM Yan. process. Yan. Okay. Oh, Ang sabi yan niya, yun. katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng Ng 100 100 billion pesos worth of project sa BICAM. Yan. At sinabi ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Nako, matindi ho yan ha. Yan ho ang mga punto de vista nitong yan ho ang yan ang version nitong si Saldico ha. Hindi ho yan version ni Lacson. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM nung araw na iyon. Yan. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Ito na po yun. No? At tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, totoo nga po. Okay. So, nag-usap sa telepono, umano si Saldico at itong si Adrian Bersamin. Alright. So, sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Saldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Saldico. Oo. Dalawang Bersamin po ito. Opo. Oo. Ibang Bersamin po. Ibang Bersamin po yung ito- una, hindi si Ito po ES. yung apo. Oo. Grandnephew. Apo. Okay. Ngayon, alas 6:25 na sana dyan po lamang kayo. Klaruhin lang po natin ito sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so assuming totoo ang sinasabi nga ni Saldico kasi kinokompirma tama daw yung banggit ni Saldico, di ba? 100 billion insertion. Tama yun, na meron Okay. ganon. Ngayon, kinokompirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright. Fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwento nga daw po si Bernardo, mga kapatid, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit o nanay mo may sakit, dito pinag-uusapan nila mga kapatid na yun daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso. 8 Nako, matindi ho yan. 8 billion pesos mga kababayan. Yung 4 billion ni Saldico sa kanyang salin noong 2019, yung nagulantang ang bayan ng Pilipino. Dito ho, isang budget lang ho ha. Isang budget lang ho. 2025 budget pa lang ho tayo dito. Wala pa yung 23, 24, 25. Ay, 23, 24 ha. 2025 budget pa lang ho tayo dito. Pero yung pinaglalaroan nilang pera, na pera na sambayan ng Pilipino, hindi ho biro. Billion ho, hindi daang milyon. Nagdala ako ng 100 million dito. Binigay ko yung 500 million dito. 8 billion pesos. billion pesos. Oo. Grabe. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. At saka ang gamit na dito, armored vans. From 800 million to 2 billion pesos. kada delivery. Ang sinasabi Oo. daw pong paghahatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 bilyon sa isang van. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama, yun ang sinasabi kaya naipon yung pera. Okay. Ngayon mga kapatid, sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera at matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siyang kaukulampong lag, yung mga remittance niya dito. Okay. Sige, so ang premise dito, ito pong si Bersamin, na sinasabing kasama itong si Olaybar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito. Ang tanong natin dito is, sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Yan. Sino ba yan? Tignan niyo ho yung mga larawan nito at saka itong si Trigib Olaybar. Si Trigib Olaybar, kinukumpirma po na nag-resign na sa DepEd bilang isang undersecretary.
Siya po, mamaya babasahin natin dito yung basahin na natin ang kanyang background, no? Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla Nako. and as Director for Political and Constituency Yari tayo Affairs dyan. at the office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, dinala niya. Alright. Okay. Tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din po nga ang na-appoint bilang PLLO head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, Yan. bilyon ang tinanggap nila. Nako po. Saan nila dinala pera? Ito bang dalawang ito, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay sosolohin lang yung Naku. pera. Medyo malabo kasi kung ganyan kakabata para ma-involve ka sa ganyang kung totoo no yung sinasabi na involved talaga sila itong mga testimonya ni Bernardo kasi after all kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin hindi lalakas ang loob mo kung walang mas mataas sa'yo na backer. Yun ang tingin ko lang dito ha. Okay. Oo. Sige. Hindi. Walang backer yung mga yan. Ginamit lang nila ang pangalan nitong si Pangulong Bongbong Marcos na inaakusang adik ng kanyang kapatid. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi gagawin niya ni Pangulong Bongbong Marcos na inaakusang adik ng kanyang kapatid, di ba? Hindi ako naniniwala na meron pang mataas. Kasi ano pa bang tataas diyan? Anak ng Petrang Garapata. Ang kamiting nila presidente. O alang naman si Amena pangandaman lang yan. Hindi naman pwede yun. Baka sinabi ni Amena, Adrian, sabi ni Pangulo, 100 billion daw. Alam naman ako si Adrian, insertion yun, 100 billion yun. Sir, tito, lolo, yung yung apo niya ba yun? Ay, lolo niya ba si Lucas Bersamin, lo? Sabi ni Amena, pinapa-insert daw ng 100 billion. Pwede pong pakita nung sa amo. Siyempre, executive secretary yun. Ika nga, siya na yung executive secretary. Meron kang direktang contact sa boss mo, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Tatanong niya yan. PH, ba't parang naliligaw ka? Ang pinag-uusapan dito, hindi magagawa ni Marcos Jr. Ba't pinapatanong mo na dito kay Bersamin kung talagang pinapa-insert ni Marcos Jr. yung 100 billion. Di ba kahit paano natin paikot-ikutin to, doon tayo pabagsak. Merong amo yung dalawa na yan, Senator Ping. Kahit ano pang pagkukumbinsing gawin mo sa sarili mo, adik yung presidenteng sinusuportahan mo base sa kanyang kapatid ni Senator Amy Marcos. Ganito lang tayo muna kasi meron po tayong mga balita. Mamaya po, aanalisahin natin to sa punto ng, okay, sige, dyan lang tayo muna. Kasi mag-iisip ka no? Itong dalawang ito. Ganon kalalaki ang kanilang komisyon o na umabot nga ng 16%. Yung 1% nga daw, sinasabi ni Bernardo, parang yun lang ang parang ipinatong lang nitong si Bersamin Ito nakababatang Bersamin Ang sabi ko kahapon ni Ping Lacson, di ba? Napanood mo ba yung... Yes, napanood ko. Pero kasi base sa pagkakaintindi ko, yung 1%, 1 billion napunta kay Bonoan. May ganun silang sinasabi kahapon. Iba yun, chat. Iba yun. Ito mismo. Meron siya idinagdag. Yes. Pagkakaintindi ko naman, natawa na lang daw itong si Bernardo kasi alam niya na 15 billion lang talaga. Kaso dinagdagan pa ng 1 billion para naisip daw ni Bernardo para sa kanya yung 1 billion na yun. Ito mismo yung nasa pahayag kahapon ni Senator Ping Lacson. Ang 81 billion pesos, mga kapatid, basahin ko na po mismo. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung date na sinasabi ay March to April delivery.
very good nga daw si Olaybar kasi nakakapag-deliver. 1 billion ang dinedeliver kay Good daw po, Secretary good daw Bonoan. po si Bernardo. Yun. Opo, kasi nga ang sabi ni Olaybar. Oo. So, 9 billion pesos. Yung 8 billion pesos was representative of 16% of the 81 billion pesos. Ang usapan initially ay 15% pero umabot ng 16%. Yun ang sinasabi dito. Kasi nga daw, ang sabi nga daw po ni Senator Lacson kahapon, kung panonoorin mo ulit yung kanyang pahayag, sinasabi niya, kasi nga daw po, ang iniisip ni Bernardo, ipinatong yung 1% para dito po, di ba, kila Olaybar at saka itong si Bersamin. Yung sinasabi. Diyan ho tayo muna mga kapatid, ha? Okay. Doon ho muna tayo. At ngayon, syempre, dahil usapang cover up ang nangyayari, dito ho tayo kay former Senator Nicky Cositing. Kung di nyo ho kilala yang si former Senator Nicky Cositing, ito ho yung kanyang video. Ito, pakita ko lang ito. Anin ko na to, isingit ko na ho ito, i-segue ko na ho dito sa video niya na to para makilala nyo ho ang Ali. Siya ho yung isa ho sa pinakaunang nagsabi na kung saan yung mga aligasyon kinumpirma nitong si Senator Amy Marcos yung mga sinabi nitong si dating Senator Nico Cositing dito sa video na to. Game! Marcos as candidate today, before, it never worked. Yan. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. Nako! And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, that he wasn't working. Di ba? Yun ho yun mga kababayan Hindi nagtrabaho si President Bongbong Marcos, hindi siya nagtrabaho. Ang ginawa lang ho nila ay nag-club, sa talang buhay niya, tapos bigla siya magpe-presidente. Kaya yan ho ang resulta ng bansa natin ngayon, puro sabaw-sabaw, puro baha, di ba? Maliwanag ho yung sinabi dito ni former Senator Nicky remember Mr. Marcos as candidate today, Yeah. before, it never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. High on drugs pala High on drugs. Anang nantoka. Hindi akin ang galing yan. Kilala nitong si former Senator Nicky Cositing, yung mga kasama niya at mismong si Marcos Jr. Alam niya ang karakas nitong mga individual na to. At dahil ho dyan, panoorin ho natin ang kabuuan ng kanyang naging interview dyan sa SMNI. Palakpakan ho muna natin isa sa mga pinagkakatiwalaang istasyon ngayong mga panahon na to. SMNI, palakpakan. Game. Ayun. Ma'am, paunang tanong po, kayo po ay kung matatandaan namin ay talagang kakilala niyo po si Pangulong Bongbong Marcos ng lubusan at may mga napanood po kami video. Pwede po pakikwento sa amin kung saan po kayo nag-umpisang magkakilala? Hindi ko po siya kilalang lubusan. Okay. ang Sorry. sinasabi, ang alam ko lang, dahil hindi naman ganun kalaki yung agwat ng aming edad, ay kung saan sila nagpupunta. Ibig sabihin, halos magkasing edad. Ba't mukhang lolo ni... Ba't mukhang tita? Nitong si former Senator Nicky Cositing, itong si ay tito. Itong si Marcos Jr. Batang-bata ang mukha nitong si madam mo. Ganda-ganda niya, Maring nandun din ako, no? So, pero hindi kami buddy-buddy, hindi kami palsy-walsy. Okay. But anyway, ito po na talagang medyo nasasangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa napakalaking korupsyon sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba may credibility ito mga expose ni Congressman Saldico? Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador, no? At
yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. Dahil unang-una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente. Ang presidente, pag upo niya, meron siyang kabinete. Ang presidente hindi kumikilos na mag-isa. Yes. Kadalasan, yung hindi alam ng presidente, yung kabinete, yun ang nagre-reinforce, di ba? Opo. Sa kanya, binibigyan ng impormasyon, binibigyan ng payo, binibigyan ng advice. Kaya siya yung kabinete. Yun yung cabinet. Ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa gusto niya at sa ayaw niya, baka naman hindi niya alam na talaga nasa ilalim niya, kaya sinabi niya, mahiya kayo. Sinong kayo ang mahihiya? Di ba? Yes po. Para mahiya, yung dapat tinutukoy niyang mahihiya, dapat siya mismo ang magsabi. O sino kayo ang dapat mahiya? Kasi parang sinabi mo, kayo dapat mahiya. Pero ako, hindi ako kasali Apo. Diba? May iba yung ganun eh, di ba? Kaya, kailangan liwanagin natin. Huwag yung kasi pahapyaw-hapyaw, palampas-lampas, pasagi-sagi yung ating ginagawa eh. Nagugulan yung tao eh. Sa ginagawa nila ngayon, sinasabi ko na to yung epekto ng baha sa iba't ibang dako ng Pilipinas, yung mga walang pera sa ospital, yung mga walang pambayad sa magkapangangailangan, kalsadang bulok, tulay na nahuhulog, lahat yan. Sabihin natin, yung Ghost Project at iba pa. Kung susumatotalin mo yan, baka para tinamaan tayo ng lindol na 7.2 magnitude. Yes po. At gaano katagal aabutin mga recovery period? Diyan masakit ang loob ko eh. Bakit? Wala na akong 30 taon pa para mag-recover yung ekonomiya ng ating bansa. Eh, ang ginagawa nila, ginagahasa nila, tapos sasadsad na yan sa ilalim, below zero pa yan pupunta, aabutin yan. Diyan masakit ang loob ko dahil kawawa yung mga bata. Apo. Kawawa yung mga walang kamuwang-muwang. Opo. Kahit na yung mga ibang tao na bigyan ng isang katutak na ayuda, milyon-milyon ang kinalat nila nung eleksyon. Pero, sino magbabayad doon sa mga kotse na wala? Nagpatong-patong na lang, parang aluminum foil yung kotse. Opo. Sino magbabayad sa mga TV na pinag-ipunan nila, binigay ng pera ng mga OFW sa mga kamag-anak nila, yung mga sari-sari store nila, yung mga tindahan nila, yung mga coffee shop nila, kung ano man. Naupos lahat yan. Yes. O ngayon, nagtuturuan ngayon, nagtatakipan. Stop it. Kasi everybody's covering up for each other. Yes. We cannot survive this, di ba? Opo. Ngayon, sasabihin nila, o ikaw, pumunta ka ng Chile. Para huwag ka na makisawsaw dito. Hindi pwedeng ganyan eh. Binalangyanan natin yung taong bayan, niloko na natin, ninakawan na natin, na disgrasya na sila. Pagkatapos ngayon, parang, uy, di namin alam sinong gumawa niyan eh. Hanapin muna natin mga mukhang multo. Yes. Tama Hindi po. pwede yan. Yan, tama po kayo, Senator. Parang nawawala po talaga yung accountability, nagtuturuan. But Yeah, anyway, the institutions are blowing up. Yes. You know, we want to see the wheels of justice turn and turn quickly, not slowly. Okay. Because what are you waiting for? Another bagyo? Another hanggang nguso yung baha? Yung bang hinihintay pa natin, di ba? Apo. Kasi ang nangyayari tao eh, si Saldico, si ganito, si ganyan, si DPW, wala lahat yan. Parang sarswela, gusto nyo ba binibigay nyo sa tao isang sarswela? Ano to? Samantalang, yung mga nasa itaas, sasabihin natin, oh, sinong may kasalanan? Si Speaker, si kusino. I tell you, the Speaker of the House or the Senate President will not be able to insert 5 pesos kung hindi aprobado ng Malacanang. Yun. Nako. Paano? Di ba? Kami, nandun din kami nun eh. Apo. Nasa Senado din ako eh. Wala Apo. kaming ganyanan. Hindi pwede. Dahil meron kaming pagtingin, meron kaming paggalang sa institusyon. Hindi kailangan kaibigan ko ang presidente. Hindi kailangan body-body ko presidente. Kahit sino pa ilagay mo sa Malacanang, ang respeto dapat nandun sa posisyon. Yes. Nandun sa Malacanang. Hindi kung sino man ang nakaupo dyan. Tama. Kaya yung kung sino man ang nakaupo dyan, kung ikaw na nagiging kahiya-hiya ng ating bayan, wag natin, kasi ang nangyari, hinahati natin yung tao eh. Duterte ka ba o Marcos? O bakit? Ang dami dito. Hindi ako
ang dami dito bumoto ng Marcos Duterte. Whether Duterte sila o Marcos sila, tandem yun magkasama yun, di ba? Yes po. O, iba nagsisisi, yung iba okay lang kasi kasali sila sa racket, okay lang. Walang Ang harsh. Ang harsh mo naman magsalita, Senator Nikki Cositeng. Huwag naman ganon. Nasasaktan yung mga Talyanista at Ensaymada, yung mga bumoto na kahit na mapunta na sa aso tong ating bansa, okay lang sa kanila kasi kasama sa racket. problema. Individual Kaya pagkatapos nitong ano na to, administrasyon na to, sabay-sabay ho natin silang pasasakay ng racket. Anak ng toka. Mga walang yato mga to mga Talyanista. Lahat to dapat kasama, walang maiiwan. Sama-sama, buong tropa. Paliparin ho natin itong mga walang yung mga ano na to, mga kawatan paano yung masisikmura bilang isang hindi naman hindi ko naman kasi kinukonsidera yung ko na vlogger talaga di ba? Ang definition ko kasi sa atin ng vlogger yung talaga yung tipong kagaya kay Kong TV, mga ganun yung mga parang ganun. Yung atin dito parang political vlog siguro pero di ba? Hindi yun natin maintindihan kung paano nasisikmura. Diba? Nitong mga vlogger na to, alam na ho nila na palsipikadong administrasyon. Kasi nandito tayo sa peak ng ating ekonomiya, ng ating peace and security, di ba? Yung pagrespeto ng iba't ibang mga bansa sa ating lahi, di ba? Nasa peak tayo panahon ni Tatay Digong. Ngayon ho sumansad lahat yan. Kahit anong tingnan nating ika nga palatandaan yun ho ang ibinabalita sa atin. Sumasad sa lahat, mapa-turismo, mapa-ekonomiya, mapa yung palitan ng peso sa dolyar. Nandyan na nagsusumigaw yung mga ebidensya na mayroong problema ang presidente sinusuporta nyo at tumatanggap kayo ng pera. At hindi kayo tumatanggap ng pera sa mga negosyante, tumatanggap kayo ng pera dito sa politiko, dito sa individual na to. Ito para sa mga Talyanista at Ensaymada. Tingnan nyo yung mga kasirauluan ninyo, di ba? Mga kabalbalan nyo, tingnan nyo. Alam nyo ng pabagsak ang ekonomiya, pero ginajustify nyo pa rin. Pinipilit nyo kumbinsihin na sarili nyo na okay lang. Pinagtatanggol namin ng Pangulo. Tama ang ginagawa. Yan o kasi excuse nila sa sarili nila Yan o excuse nito mga Talyanista at Ensaymada. Pinklawan-dilawan, iba usapan yan. May sariling pander yung mga yan. Pero yung mga Talyanista at Ensaymada, hindi natin maintindihan kung paano nila masikmura. Yung tatanggap ka ng 100,000 piso, 500,000 piso. Di ba? Balita ko natin yung iba dyan, 500,000 piso kada buwan. Matakin niyo ho yun mga kababayan, 500,000 piso? Anak ng towa. Kung makita lang yan ng mga kababayan nating, di ba, yung mga minimum wage earner, makita nila isang swelduhan nyo, 500,000 piso. Tapos ang ginagawa nyo lang, dinidepensahan nyo Pangulo. Hindi ba yun? Hindi ba kawalang hiyaan yun? Hindi ba kayo nagtatanong sa sarili nyo, ba't ako binibigyan ng pera? Ba't ganito kalaking pera binibigay sa akin? Sa kabila ng bumabagsak ang ekonomiya, walang turismo ang pumapasok, sad-sad ang piso laban sa dolyar. Walang trabaho. And yet, kaya akong bigyan ng 500,000 piso ng administrasyon. Hindi ba sumasagi sa utak nito mga Talyanista at Ensaymada yan? Sa bagay, pera-pera nga lang naman pala sila. Kaya kahit na isubo na sa lahat ng kaguluhan o lahat ng kapahamakan itong si Marcos Jr., itong bansa na to, Marcos forever pa rin sila kasi nakakatanggap sila ng pera. Hindi ko kasi lahat pera-pera. Anak ng toka, kung pera-pera lang pala, hindi lang sa inyo meron nag-offer ng pera, mga brad. Hindi lang kayo ang inuperan. Marami lang tumanggi dyan. Baka kayo nga ang huling inuperan kasi wala naman kayong views, wala naman nagtitiwala sa inyo Di ba? Itong mga Talyanista na to, kakapal ng mukha, akala mo talaga meron tira. Di ba? Baka yung in-offer, unang in-offer sa amin, kayo na lang yung mga latak na tipong, okay, wala na tayong makuha, pwede na itong mga to. Hindi lang kayo ang inuperan. Hindi lang kayo inalok ng allowance buwan-buwan. Huwag kayo masyadong, naaangasan kayo sa sarili nyo na, Malacanang ang nagbabayad sa amin. Meron kaming allowance buwan-buwan, pagdepensahan lang namin itong Hindi lang kayo. Kayo ang pinakauli sa option nila para bayaran. Kasi kayo yung pinaka mga walang kwentang vlogger. Anak ng towa. Kayo yun Kasi kung yung mga dekalibre hindi na magpapabayad. Pagka dekalibre, hindi magpapabayad yan. Diba? Yung mga banateros, hindi mo mababayaran yan.
O, tingnan yung mga third floor, di mo mababayaran si Ma'am Joey, di nyo mababayaran yan. Siyempre si PH, di mo mababayaran yan. Hindi yan pwede. Anak ng toka, hindi ganun yun. Pagka ikaw nga, lumilis ka na doon sa prinsipyo na ating pinaglalaban, magkakalaban na tayo dyan. Pero habang nandun ka sa nandun ka doon sa prinsipyong ilinatag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wag mong isipin na kailangan mong abutan yung mga partikular na vlogger na nabanggit natin na yan. Kahit hindi mo alam, pinagtatanggol ka ng mga yan. Yan ang sinisigurado ko sa'yo. Pagtatanggol kita, kahit na anong mangyari, as long na yung prinsipyo mo insurgency, illegal na droga, hindi pagpapakaaso kung kanino mang bansa, anang nantoka. Kung yan ang mga ano nyo, illegal, kung yan ang prinsipyo nyo, hindi yung anti-drugs ka nga, behind the scene, almusal mo, mariwa. Diba usapan yun? Hindi ganun yung tinutukoy natin. Yung sincerong pagka sinabing ayaw mo sa droga, ayaw mo talaga, magkakasundo tayo dyan. Huwag tayong mag-usap pero sinisigurado ko sa'yo kakampihan kita. Huwag tayong mag-usap, huwag mo kong hanapin. Huwag mo akong hanapin. Hindi mo ako makikita. Diba? Halimbawa, ang iyong prinsipyo kontra sa mga makakaliwa dahil yan, pumapatay ng tao yung mga walang yan eh. Pagka hindi nabigyan ng pera yan, para mga Talyanista at Ensaymada yan. Kontra ka sa illegal na droga. Hindi yung kontra ka sa illegal na droga, behind the scene, almusal mo, chonke. Ibang usapan yon. Tapos, yung independent foreign policy, hindi ka nagpapakaaso sa kung kanino pa mang bansa. Magkakasundo tayo dyan. Huwag kang maghanap ng vlogger, maraming didepensa sa'yo. Pero kung ikaw, anak ng toka, kontra ka sa illegal na droga, behind the scene, almusal mo, chonke, anak ng tok. Kahit na bayaran mo ko, hindi tayo hindi pwede yun. Pambihira. Pero yung mga Talyanista at Ensaymada, nasisikmura ho nila yun mga kababayan. Kaya ho nilang lunukin na habang napakarami nagkakamatayang mga Pilipino, napakaraming nawawalan ng mahal sa buhay, nasisiraan ng ari-arian, naaatim ho nilang tanggapin yung 500,000 piso, 50,000. Yung iba dyan, mga ano lang, tag 15,000 lang eh. Allowance lang talaga. Yung iba nga, pang load lang eh. Kinukuha ho nila. Ganun. Ewan ko sa inyo, kakapal ng mukha nyo. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Marami po kayong pwedeng panoorin mga vlogger dyan, malulupit. Wala ho tayo sa kalingkingan ng mga yan. Magagaling ho talaga yung mga banateros. Wala tayong sinabi sa mga yan. Ika nga, yan yung mga tinitingala natin mga vlogger. Yung mga sila Ma'am Joey, sila Ma'am Sas, yung mga taga third floor. Marami ho yan, mga mapiprinsipyo. Doon lang ho sa mga mapiprinsipyo. Ngayon, pagka medyo sketchy at hindi kayo medyo komportable, parang may something sa pinapanood nyo, ay ba, yung madidiscern nyo ho yan kung nandyan lang yung mga yan para sa kung ano pa man, di ba? So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Ay, hindi po pala tapos to siya. Paano bigla? Nadala. Hindi pa tayo tapos. Opinions yan. Meron tayong saligang batas. Are we a democracy under a constitution? Or are we totally anarchy na talagang tawag mo dito? Or corruptocracy? Di ba? Ano ba tayo? Ngayon, kung tayo constitution ang ating batayan, ng ating sistema, ng pamamahala, ng ating pamahalaan, kung ano man ang mangyari sa Pangulo, merong pangalawang Pangulo. Hindi ginawa yung konstitusyon dahil si Sara Duterte ang vice-presidente. Hindi ginawa yung konstitusyon na yan dahil si Marcos magiging presidente. Hindi po yan eh. Wala yan eh. Walang pangalan yan, walang anino yan. So, itong ginagawa ng mga taong bayan, at wag natin bibilangin yung lamang nasa Luneta, nasa EDSA, kung saan-saan. Paano yun nasa ospital na nakapila doon ilang araw na, ilang linggo na, hindi makapasok? Yes. Paano yung mga nasa bahay nila na hindi makabangon para pumunta sa ospital? Yung wala nang makain, kumakain sa garbage cans na pumupulot ng basura para kainin. Hindi sila kasama sa rally. Paano yung mga manggagawa na mawawalan ng sweldo sa isang araw kung sila nasa rally? Correct. Paano yan? Hindi nyo binibilang yan. Apo. Kaya kuminsan, ayoko nga magsalita. Sabi nila, pupunta ka ba sa rally? Bakit? Sabi ko, ilang taong kami nasa rally? 1983.
86 hanggang 86 yan, 3 taon nasa rally. Ito 3 araw pa lang. Yes. Ano sasabihin nyo? Iba sa amin namatay na. Iba sa amin na torture, na kulong. Yung ibang kasamahan natin, binaril mismo dyan sa Welcome Rotonda. O yung anak ni Princess Nebenso, si Fidel. Dyan, binaril mismo sa Welcome Rotonda. Pero 3 taon yan. At ngayon, itong mga Pinklawan at Dilawan, wala naman daw kung nangyari doon sa rally. Hindi, napakaraming nangyari doon sa rally. Siguro kung tanga ka at hindi mo naiintindihan ang dynamics ng politika, para sa'yo walang nangyari. Kasi wala ka namang alam, bubo ka eh. Sorry. Hindi. Kasi wala kang alam kasi bayaran ka, yun na lang. Hindi, kasi pagka bayaran ka, automatic bobo ka na. Kasi hindi mo kayang makapaglatag ng argumento na papanoorin ng mga manonood at talagang mapupukaw mo ang kanilang damdamin, di ba? Wala kang ganun. Yung mga Talyanista Tensei Mada, ganun, hanggang kubra lang sila, pang-load lang. Hindi kayo naiiya, yung mga Talyanista Tensei Mada, iba sa inyo, pang-load lang. Bigyan nyo naman ng katiting na delikadesa ang mga sarili nyo. Katiting na dignidad, anak ng tao ka, pang-load. Pupunta kayo sa rally ni Marcos Jr., pupunta kayo kung saan siya magsasalita tapos bibigyan kayo pang-load. Ay goodness. O yung mga boss nyo, siguro tag 500,000 yan. Siguro merong kargado yung mga yun, merong mga bitaw pagka bumanat, di ba? Pero kahit anong banat nyo ho dyan, nakita nyo naman mga kababayan. Ha? Yung sinubukan ho nating ipakita sa inyo na kahit ano pang paliwanag dyan sa gustong palusot ni Ping Lacson, hindi ho talaga mangyayari yan. Sa gusto nitong si Marcos Jr., may sabi to siya dito sa isa na. Ito, totoo na to. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa page update. Mag-ingat to kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo. Kita-kita ho tayo sa susunod na video. Maya-maya lang ho yan. I-upload na natin.